Welcome sa channel ko. Dito ibabahagi ko sa inyo ang mga kwento ng pag-ibig. Mga kwentong minsan masakit, minsan masaya, pero laging may aral. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga story ko. Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, gusto ko din magbahagi ng love story ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Andre, 24 years old, at Tubong, Batangas. Isa kong anak ng mangingisda at halos buong buhay ko ay ginugol ko na sa tabing dagat. Sabi nila, simple lang daw ang buhay sa probinsya. Pero para sa akin, puno ito ng mga kwento ng saya, lungkot at minsan pag-ibig. At eto nga ang istoryang hindi ko makakalimutan. Nagsimula ang lahat sa isang madaling araw. Tulad ng nakagawian, maaga akong gumising para sumama sa tatay ko na manghuli ng isda. Habang nag-aayos ako ng lambat, may napansin akong bagong muka sa dalampasigan. Matangkad siya, maputi, at halatang hindi sanay sa araw. Suot niya ang simpleng white shirt at shorts, pero lutang ang kanyang kagwapuhan. "Uy, tulungan na kita," sabi niya habang binubuhat ang kahon ng isda. Nagulat ako, Kuya Pam. Hindi na. Kaya ko na to." Ngumiti lang siya at tumulong pa rin. Doon ko nalaman ang pangalan niya. Siya pala si Marco, 25 years old, galing Maynila. Bumalik lang daw siya sa probinsya para magpahinga sa gulo ng syudad. Sa mga sumunod na araw, lagi ko na siyang nakikitang nakatambay sa pampang. Minsan, nanonood lang siya habang hinahagis namin ang lambat. Minsan, nag-aalok na rin ng tulong. Unti-unting naging magkaibigan kami. Siya ang tipo ng tao na tahimik pero may lalim ang bawat salita. Ako naman, sanay na sa biruan at kantsawan. Pero kapag kasama ko siya, bigla akong nahihiya. Isang gabi, Kuya Pam, nagkayayaan kaming mag-inuman sa tabing dagat. Habang tinitignan namin ang mga bituin, bigla niyang nasabi, "Andre, alam mo ba, minsan naiinggit ako sa iyo." Nagulat ako, Kuya Pam. "Ha? Bakit naman? Simple lang ang buhay mo. Pero mukhang masaya ka. Ako, kahit anong meron ako sa Maynila, parang may kulang." Hindi ko alam ang isasagot ko. Ramdam ko iba ang bigat ng mga salitang binitawan niya. Dumating ang isang gabi na muntik nang mawala ang lahat. Habang nasa dagat kami, biglang lumakas ang alon. Natumba ang bangka at muntik na akong tangayin. Nang matauhan ako, nakita ko si Marco. Basang-basa, nanginginig, pero mahigpit na nakahawak sa akin. "Andre, huwag kang bibitaw." Sa mga oras na yun, parang tumigil ang mundo. Nakita ko sa mga mata niya ang takot
at higit pa roon ang pag-aalala. Pagka-uwi namin, hindi na siya nakatiis. Andre, hindi ko na kayang itago. Mahal na kita. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot kanina o dahil sa matagal ko na ring nararamdaman. Pero bigla na lang akong napangiti. Alam mo, Marco, baka kaya kita sinagip sa dagat para sabihin to, mahal din kita. Nagkatinginan kami. Hindi ko mabilang kung ilang segundo, pero ramdam ko iyon ang pinakamatamis na sagot na nabigkas ko. At doon sa ilalim ng buwan at harap ng dagat, unang nagtagpo ang aming mga labi. Pero syempre, hindi puro tamis. Dumating ang punto na kailangan bumalik ni Marco sa Maynila. May negosyo kasi silang iniwan. Doon nagsimula ang selosan. Minsan hindi siya nakareply agad at iniisip kong baka may iba na siya. Siya naman nagsiselos tuwing may nakakasama akong barkada sa dagat. Minsan nauwi kami sa tampuhan. Andre, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Paano, Marco? Ang layo mo eh. Hindi ko alam kung ako lang ba talaga. Pero sa huli, lagi kaming bumabalik sa isa't isa. Lagi niyang sinasabi, ang dagat kahit anong layo ng nararating, bumabalik pa rin sa pampang. Kagaya ko, lagi at lagi akong babalik sa iyo. Ngayon, Kuya Pam, 2 taon na kaming magkasama. Mas pinili ni Marco na dito na lang sa probinsya manirahan. Nagpatayo siya ng maliit na negosyo malapit sa tabing dagat. At tuwing umaga, habang magkasama kami, naghahagis ng lambat, ramdam kong wala nang kulang. Dahil sa bawat alon, sa bawat hampas ng hangin, at sa bawat bukang liwayway, kasama ko siya. At iyon ang pinakamahalagang biyaya na natanggap ko. Kuya Pam, hanggang dito na lang ang kwento ko. At sana'y kapulutan ito ng aral at naway magkaroon sila ng inspirasyon na magmahal. At hindi pa huli ang lahat. Darating ang taong nararapit din sa inyo. God bless us all. Lubos na gumagalang, Andre. Alright, at doon nga nagtatapos ang ating kwento na ipinadala at iniliham sa atin ni Andre. Maraming salamat, Andre, sa iyong pagliham. Kahit maiksi naman ito, pero punong-puno ito ng aral at love story. So sana all. So ang masasabi ko lang sa kwentong ito, minsan dumadating ang pag-ibig sa pinaka-unexpected na lugar. Sino ba ang mag-aakalang sa simpleng pangpang ng dagat may 2 pusong magtatagpo? Pinapakita lang nito na hindi sukatan ang estado sa buhay para magmahal at mahalin. At kapag totoo ang nararamdaman, kahit ilang alon at unos ang dumaan, kakapit at kakapit kayo sa isa't isa. Kaya kung nakahanap ka na ng taong sumagip sa'yo, hindi lang sa dagat kundi pati sa lungkot at takot, huwag mo na siyang pakawalan. So ayun na nga, at dito na nga tayo nagtatapos sa ating kwentuhan. Kung nagustuhan mo ang kwento, please like, comment, and share sa inyong social media account.
At sa mga bago at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa vlog stories ko. So ito muli ang inyong Mr. DJ na si Kuya Pam para sa Dear Kuya Pam. Have a good day and bye-bye.